Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinihirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nangako si Jesus bago siya umakyat sa langit na aalis siya, pero hindi tayo iiwanang ulila. Magpapadala siya sa atin ng isa pang katulong na walang iba kundi ang Espiritu Santo ng katotohanan, upang ipaalaala sa atin ang mga utos ni Jesus at upang ang mga ito ay magampanan natin. Yan yung gagawin ng Espiritu sa atin. Ang dasal ni Pablo para sa mga taga-Kolosas ay kaugnay dito. Sinulat niya, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Napakahalaga po ng kalooban ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos ay ang ikabubuti natin. Kung susundin lang natin ang kalooban niya, magiging maayos ang ating buhay. Hindi ba sinabi ni Jesus na hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay ibibigay sa atin? Matatamo natin ang pagkahari ng Diyos. Makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos kung paghahariin natin siya sa atin ngayon. Naghahari siya sa mga tao na gumagawa ng kanyang kalooban. Ito rin ang dasal na itinuro sa atin ni Jesus. Ang Ama namin, sinabi natin, mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sumasa atin ang kaharian ng Diyos kung sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Kaya tulad ni Pablo, hangarin natin na lalong maunawaan ang kalooban ng Diyos at ito ay magawa. Ang Espiritu Santo ang ibinigay sa atin upang tulungan tayo sa bagay na ito. Ang Espiritu Santo ay ang power of God na ibinigay sa atin. Ang power of God ay hindi violent. Ito'y hindi madahas. Ito ay lakas upang tumulad tayo kay Jesus. Ito ay lakas na sundin ang kalooban ng Diyos at hindi ang kagustuhan natin. Kailangan natin ang lakas at liwanag na ito. May dalawang hadlang sa ating pagsunod sa Diyos.
Ang una ay kamangmangan. Kung hindi natin alam ano ang gusto niya, nabubulagan tayo kasi mahina ang ating pangunawa o ang ating kaalaman. Nabubulagan din tayo dahil sa nadidiliman ang ating pangunawa dahil sa galit, dahil sa pagnanasa o dahil sa katamaran. Kaya kailangan tayong gabayan ng Espiritu ng katotohanan. Pero kahit na alam na natin, may isa pa ring hadlang. Yan ay ang kakulangan ng lakas ng loob. Maraming beses, alam naman natin ang dapat nating gawin. Pero nanghihina tayo, natatakot tayo, o nadadala tayo ng hila ng barkada. Kaya kailangan din natin ng tapang na ibibigay din sa atin ng Espiritu Santo. O Diyos Ama, naniniwala po kami na ang kalooban mo ay mabuti sa amin. Nagiging kalugod-lugod lamang kami sa iyo kung kami ay gumagawa ng ayon sa kagustuhan mo. Ipadala mo sa amin ang banal na Espiritu upang sa pangako ni Jesus, upang liwanagan kami kung ano ang tama at bigyan ng lakas upang ito ay aming magawa. Amen. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.